Taurus, welcome to your second week of November reading, November 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. Kung mapanood mo to between those dates or kahit pagkatapos, doesn't matter, okay? If you are new here, please don't forget to subscribe sa aking YouTube, like and follow na rin yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Send lang kayo ng PM sa aking Facebook page kung gusto nyo ng personal readings. Yung link at details nakalagay sa description below. Ano muna yung overall energy ng second week ng November mo, Taurus. Second week para kay Taurus. Awareness. Look beyond what you see. Siguro dapat maging aware ka, mapagmatsyag ka. Second week of November of Taurus, kung ano man ito. Tungkol saan man. Ayan. Maging aware ka, hindi lang yung sa mga hindi yan yung mga nandiyan sa paligid mo. Kumbaga, try to analyze ng mas malalim. Hindi lang yung mga panglabas na nakikita mo dyan. Okay? Kasi pwedeng may mga hidden dito. Yun yung sinasabi. So, maganda na ikaw ay aware. Okay? Aware sa mga nangyayari. Makiramdam, i-analyze. Wag mag-rely doon sa panglabas lang, no? So, maging maging thorough. Busisiin, no? So, what is the possible na challenge? May maaaring magiging challenge ng mga Taurus itong second week. Justice card, pwedeng may Libra dito. Okay. Challenge, hindi maiwasang hindi maging biased about something. Okay. Pwedeng yun. Pwedeng ikaw o itong kadil mo, pwedeng hindi sila maging fair sa iyo. Okay, this is also about making decisions. Siguro pwedeng hirap kang manimbang, mamili, mag-decide, Taurus. Pwedeng yung iba dito, mahihirapan kayo sa mga inaasikaso ninyo, pwedeng legal documents. Okay, so pwedeng yung iba dito, mahihirapan kayong i-express yung pagiging prangka. Hindi nyo, kumbaga, mahihirapan kayong maging honest. Hindi nyo masabi ng diretso yung gusto nyo sabihin. Okay? Pwedeng iba, challenge ninyo is hindi nyo nakukuha yung yung deserve ninyo. So, ano yung possible outcome? Second week para kay Taurus. 9 of Cups. Whatever, kung ano may maging decision dito, sa tingin ko, magiging kontento ka na lang din. At least, no? Hindi naman nasasama yung loob mo. Ano man yung decision na mangyari dito. Sa tingin ko, magiging happy and contented ka naman. If ever, man yung kahihinatnan ng kasunduan, ng pag-uusapan, ng desisyon, or outcome ng sitwasyon. Okay? 9 of Cups. So, pagdating sa love life mo naman, second week, Taurus. Page of Cups, pwedeng may water sign. No? Kanina may air sign doon. Pagdating sa challenge, pagdating sa love life mo, pwedeng may water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. And pwedeng you are dealing with a person who is younger than you by age. Or pwedeng younger pagdating sa emotional, sa maturity. No? Pwedeng mas mas batang mag-isip, pwedeng mas immature siya. Okay. Yun lang. Pagdating dito, hindi ko alam kung if this is an advantage dito sa connection ninyong dalawa o hindi. Kasi kung itong childish or immature attitude niya ay nagki-create ng problem sa inyong dalawa, then hindi maganda. Pero
Para sa iba, na-enjoy nila yung mga mas batang partner kasi parang feeling nila bumabata din sila and na-enjoy nila kasi groovy, bata, ano. So, yun lang. Depende. May thrill, may excitement, pero depende kasi, no? Kung saan ka nagfo-fall doon. Doon sa natutuwa ka doon sa pagiging childish, immature, or bata niyang person yan, o doon sa hindi. Okay? So, ano yung mga posible pang paparating sa inyo? Taurus. Etong second week. July, ina-alert ka kung ano mang meron sa July paparating. Oh. Meron bang person dito, July pinanganak, na medyo, ewan ko, involved sa iyo ngayon? Opportunity. Hinihintay ka. Kung makatuktong opportunity, pagbubuksan mo ba, Taurus, itong second week? Depende na lang kung interesado ka dyan. Igagrab mo ba o hindi? Opportunity ba yan sa career, sa negosyo, o sa love? Hindi ko alam, pero basta may opportunity. A long journey. Nako, ito ay exhausting. Kung may pinagdaraanan ka, napapagod ka na, o kung biyahe ito. O, physical or mental, nakakapagod, nakaka-drain ng energy itong travel na ito. Kung babiyahe ka man, pwedeng napakalayo or pabalik-balik, no? At kung may pinagdaraanan ka man, ganun din. Exhausting itong, kung ano man itong pinagdadaanan mo. Itong second week, Taurus. Okay. So, this is not the time na ka. Tingin ko hindi ka makakapag-relax, happy, petiks ngayong second week. Tingin ko magiging very, very busy ka, Taurus. So, yun na nga, the fact na napapagod ka and na-exhaust, na-drain. So, ano yung closing message for you, Taurus? Second week. Uy, stargazing. When you gaze at the stars, you give yourself a very focus. Your intuition will flow more freely. And what you need to know. Okay, parang nafe-feel ko dito sa stargazing mo is parang nagmumuni-muni. No? And hindi ko alam ano ba to. May nafe-feel ka ba na something, may intuition about something? Ibig sabihin, ang lakas ba nung pakiramdam mo about something? Ito yun eh. No? Parang ikaw ay nagmumuni-muni, nagre-reflect about something, pinag-iisipan mo mabuti, ano ba tong nararamdaman mo, bakit ganito yung nafe-feel mo dito, bakit kinukutuban ka, bakit kinakabahan ka, nagbu-worry, or basta, no, these are strong feelings, pero mukhang nanggagaling siya sa intuition mo. Andun yung parang nire-reflect mo. Okay, so, pwedeng ang sinasabi ni stargazing is, pakiramdaman mo mabuti. Kung ano naman itong mga sinasabi ng intuition mo, if ever na itong mga intuition mo ay nagri-ring true para sa sitwasyon mo ngayon, Taurus. Okay, so this is your second week of November reading. Thank you so much for being here. Don't forget to like and share. Take care and God bless, Taurus.